problema, nahugno na ang kalimutan. Dili. Ayaw mo kalimot nga, magbago-bago lang ng mga problema. Pero nga nung abot pa man takarong tuwiga, butpas mo, takahuman ta ito mga problema hata niya ito. Sa ato pa, solusyon yun ang problema. Now, dinhi, sa atong pagkatubang sa bagong tuig, dapat atong hinumduman, no? Nga, gipahinumduman ta sa Ginoo, adisirta na himong Kristohanon, nagsugod yun ta sa pagtuo. So ato lang paran kining labilan o new faith for 2025. Pagtuo nga kanang mapagtuo giimo siyang gibali imo gi-upgrade, no? Kung kumbaga gi-upgrade nimo, kung panalitan imo pagtuo wala cover karon kabira na to sa grasya sa Dios. Bag-o nga klase, bag-o nga pagtuo nga atong gikinahanglan, no? Another na po nga, kung sa charging pa, another charge, no? Para sa kinabuhi sa 2025. Iyon sa Hebrews chapter 12 verse 2, a kind of faith daw, no? A faith centered in Christ. Iyon ang Bible, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ayaw mo kalimot, na walay lain, no? Na dapat danggaan na to o kanang dampan na to sa panahon na laing mga problema or bisan pa o kanang kahamugaway sa kinabuhi. Dili dapat na to kalimtan ang kanang gitawag na to o beacon, no? Ang ginalantaw na to kanunay nga mao si Jesus Christ. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, hope for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ay gid mo kalimot ang maigsoon ang faith centered in Christ. No? Pagkalisod-lisod man ang dagan sa kinabuhi, magkawala-wala man sa atong budget, ay mo kalimot na ang Dios kanunay nagatiman sa ato. A new faith, that is a faith centered in Christ according to Hebrews chapter 12 verse 2. Letter B, that is in James chapter 2 verse 17. It is a faith that works for Christ. Pagtuo nga maglihok para kang Kristo, no? Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Pagtuo nga naglihok, no? Para kang Kristo. Namuhata, dili kung para sa kukinsa. Namuhata para sa kahimayan sa Diyos. Manarbaho mo, ikuyog ang Ginoo para sa himayan niya. Kaya kung manarbaho buta nga kuyog ang Ginoo, dili ka mangawat og oras, dili ka maminta sa imong sigkaingon. Kaya nga naman, kuyog nimo ang Dios. Mag-eskwela mo, kuyog nimo ang Ginoo. Ayaw mo pagtugot nga dili mo makapangalagad sa Dios kay busy mo kay sa inyong schedule. No. Ayaw. Kaya kanang ato ang pag-eskwela diri sa kalimutan, that is only for a lifetime. Pero ang atong serbisyo niya sa Ginoo, that is for eternity. Ay di mo kalimot, anak. Gwapo mo record rin sa kalimutan. Biyaan naman na talatan. Bisa pag jack of all trade ka, tanan nga kurso imo. Pero wala kay gihimo sa Ginoo, walay pulos ang tanan. Pero sa imong nagpadulong ka sa pagkampos anak ng mga plano, o diya uyog ka sa Ginoo, ay kanindot ana maigsoon. Naka-record diri sa kalibutan, pero naka-record doon sa langit. Maribot pasabot na ako. Ang uban, namatay ng prayer meeting, kaya naman, dili sila kay busy daw sila. Ako gisusi, sila istorya sila kuan. Pinong simba. Yan yung pagi sa Diyos. No? Mas maigi doon, mga lagad at tarong sa Ginoo, samtang nang inabuhin ka ng kalibutan, ay yung biyayang pag-alagad sa Diyos. It is a faith that works for Christ. Tugutin ninyo, no? Daghan kayo tayo mga responsibilidad nga maka-sanction, no? Sa kahimayan sa Dios. Natay mga kuan kining abot, no? Allowances man ron or kanang ito honorarium man ron o sa anything that comes in, agad mo kalimot that is income. Entitled yun ka sa tithes and offering anak para paglipay sa tag-iya anak. Kaya sa panahon mo makakita ang Ginoon anak, ang Diyos, diligid siya, thank you sa imo. Unlike sa ato, thank you, ano? Pero ang Diyos
Diyos, dili siya mo say thank you. Ang iyang buhaton, return. No? Return din ang himuon sa Ginoo sa imo. Dili ka pasaktan sa Dios. Na kung imong tan-aw nixon, this faith that works for Christ. Ayaw pagtuo, ayaw pagsugot anang Baptist ka, Christian ka, anak sa Diyos, duwas ka, sa pulong lang. Ipakita na siya sa imong aksyon. Kaya bisa pag dili na ka magsaba, pero ang imong gihimo, nagsulti. Amen? As pa na nagkatay, dili bula alawa, dahil istorya niya, wala kay gihimo. Muna, yung say, even so faith, if it hath not works, is dead being alone. Na bahalag, wala kayo na ng pulong. Ako, Baptist ko, ako anak yung Ginoo. Buhata lang. Di ba ang tanaw sa imo, mabless sila sa imo. Nga naman, kaya nagsupi ang imo gihimo. Muna, mugawas ang atong term, action speaks louder than words. Amen? The letter C, a new faith to 2025 is a faith to live for Christ. Hebrews chapter 10 verse 38 in kolong sa Ginoo na. Hebrews 10:38. Ingon ang Bible niya na the just shall live by faith. Kung tinuod kang anak sa Diyos, tinuod kang na matarong, no? Tarong gid ka, pag kinabuhi ka sa pagtuo. But if anyone droga, no? Ang tao daw, nga mo backslide siya, mo talikod siya sa Diyos. Ingon ang Bible, my soul shall have no pleasure in Him. Wala din siya kalipay. Ayaw mo kalimot nga ang backsliding, giterm na siya sa mga taong luwas. Kaya dili mo ka matawag o backslider kung wala kang maluwas. Kaya nahimulang nung ganda sa Ginoo, so kung may backslider mo. Pero sa dahil nahibalik ka sa Ginoo, kunya ping talikod ka sa Diyos, diha ma-term siya backsliding. Ayaw mo kalimot ha, bantayan nato na, ang mga backslider, dili lang ka ng mga tao na wala na musimba. Na yung mga backslider nga nagsimba sila, pero masaktan mo nga nag-backslide ka, kaya negative na kasi sa preaching. Nagsugod na, no? Nagsugod ang backsliding sa negativity. So magpantay ta ha, sa panahon nga ma-discourage na ta, na-discouragement paabot sa itong kinabuhi, ay yung kalimot nga prone na ka sa backsliding. Sa panahon naglibog ka, no? Prone na ka sa backsliding. Sa panahon nga kanang wala na kay gitaw og nabikil na ka, prone na sa backsliding. Ang backsliding pwede siya backslider in heart, no? Nagsimba pa na, pero kasagaran gihimo ana, nagbantay na lang sa sayo. Dili na siya ma-bless. Bisag unsa, bisag kinsa pa'y magwali, o bisag pag unsa iwali. Bisag pag magwali lang kay kaluwasan. Negative gid gyapon na siya. Kaya nga naman, ang problema dili sa utok, dili problema sa unsa, o dili sa iya kasi. Wala problema sa preaching, wala problema sa polo sa Ginoo, wala problema sa nagwali. Ang problema niya kasi. So kinahanglan ta ani nga pagtuo, no? A faith to live for Christ. Kay ang pagtuo may igsoon, kung imo siyang gamiton, bisag pag nakas discouragement, ang pagtuo buhi muhiliho pina para sumayon sa Dios. Ma-discourage na ka, mudasig sa imo kung buhi na pagtuo. Kaya nga naman, mo ko na dahilan nga naluwas ka. Ang kaluwasan nga nung mubarog ka, hindi na mawala. Nabisa pag nagpalahubog to si Lolo Pablo, musulwining, bisang hubog. Nga naman, nasayin siya na ang kaluwasan, silyado na. Kung wala kay labot na sa imong binuhatan, hatag na sa Diyos. Kung wala na ginagawa pag maghubog-hubog ka, kuhaon niyang balik imong kaluwasan, wala man. Kaso lang, wala na naglihok ang imong pagtuo, wala na diha, dili na makita ang tinuod ng imong pagtuo, nakabira na sa bisyo nga gihimo nimo. Wala man. Kaya kung sa binuhatan pa ang kaluwasan mawala, ang katugilan sa cross dito epektibo. Kaya kaingon na Ginoo, hatag naman yun. Wala mo tayo labot anak. Ang connection na ito, ang abot sa ito, kahindawat man ta. Yan na rin yung pagdawat, isilihan din ka, naiyan na ka sa Diyos. Kaso lang, kung sa kilikanan, sakit sa buot na, madluhog ka kayo. So, dili ta anak, no? Pero magsakit ang kasing-kasing sa atong Diyos. Gusto mo kita panalangin.
Ayaw naman sa mag-faithful ta, dili po pasubot ka, wala tayong problema. May problema yung gyapon ka. Dili na ito malalis. Si Job, the only person na nabasa na ko sa Bible nga ang tunada sa Diyos ba, atubang ni Lucifer, nagkapanginambok siya. Kaya mo na malandungan po na itong kuwano. Malagad, ingon na niya, oo, kaya mo mag-ipanalangin, pananginan, pero tanduga siya. Ya, sige. Orang, hindi mo sabto ba? Para ba, proud kayo Ginoo mo naghatag sa ihaan eh. Tungkol kayo, nakabalo siya na si Job, bisag kung saan, hindi siya ba? Kaling katarong. Sige, tanduga. Pero, okay lang, kung kinubuhay ha. Protektahan na sa Ginoo. Testingan kung kunsa, pero ang itong statement nga pinaka-nice good para sa ako, sa iyong pagkarong ingon nga alagad sa Diyos. Kanang ingon siya, bisan pagpatyon ko sa Ginoo, magpabilin ko, malagad ko sa iyo. Kaya nakanindot ba? Nakainom sa nang dagat sa Ginoo. Kung may bankruptcy nga ako. Nawalan siyang mga anak na tanan, hasta ang mga servants niya nangawala na, nangamatay. Apil, tungkol sa kahit niya, ginispice pa siyang asawa. Pinakasakit na may ng partner niyo mo, muna mo, wansay mo ha. Pabiling, di ako ka sa imong dignidad. Tumuhang imong Diyos, pagpakamatay. Pero wala pumaling ka si Job. Wala siya, sa kabayan na wala. Hindi siya, sama ka sa mga babaeng buwa. Kaya na rekomendawat kong mahiyo. Kung dili mahiyo, ba't pa sa mga problema, di na ka. Kawa ng Diyos. Kanya, daghang kwarta, Diyos, dili. In positive or in positive, negative way, kinahanglan humayaon ginato ang Diyos. Ako nang ipakita sa inyo ang example. Namatyan mi, pero wala ko nagsuko-suko. Kaya saan tasok ako rin mo na. Di mo may nag Lord, nag-faithful ba yun? Nagtarong ba yun mo? Nanglago, nagpatyan na ba? Dili. Wala kay katarongan. Wala kay takos na tuwan. So, bisag unsa man nga kahimtang sa kinabuhi, dapat pabiling kita magtarong ka sa Ginoo. Amen? Kinahanglan ta aning pagtuo. Nga pagtuo nga nakasinto diha Kristo, pagtuo nga nagmulihok para kay Kristo, o ang pagtuo nga ikinabuhi para kay Kristo. Number 2, a new position. Ay mo kalimot nga sa ding giluwas sa Ginoo, lahi ang dagan sa kinabuhi nato kaysa mga tao na nagpabilin sa kalibutan. We have this new position, a position on the rock. Ingon sa Psalm chapter 40 verse 2. Kung kaniadto wala tay siguro, karon nagkabarong ta, no? Kumbaga kanang kita ang foundation is guta nimo, lingkod kay foundation nato. Nga naman nakabarong ta diha sa bato. Psalm chapter 40 verse 2, it said, the Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. 14 di mo ulit. 42 versikulo 2. Ingon sa Bible, Psalm chapter 40 verse 2, no? 40 versikulo 2. Yes, siya. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon rock, and established my goals. Ang Ginoo, gibutang ta niya diha anang mga butangan, no? Yun ang puno sa niya, gibutang ta, gitungtong niya ang atong mga tiil. Pasabot ang pundasyon, likod, dili matarong. Sama ba anang gingo sa Mateo nga, ang tao nga naghimog balay, ibabaw sa balas, o ang tao nga nagpundar o balay, ibabaw sa bato, likod dito sa bato, kaya sa balas, no? Pagkubot sa baha, bulok, balas dito kung tuwas balas. Pero na sa bato, likod kayo siya. Mugot pasabot, likod kung nakapundar ka diha sa bato. Ingon na sa ang nakita mo kang Daniel. Kung imong sabton, Daniel, kang David, kung imong sabton na igsoon, bisan unsa nakalisod sa kaitang, pwede ka hawason sa Diyos, ibutang ka diha sa solid ground. Ganaman ang Diyos gumhanan sa mataran. So, ayaw mo kalimot nga, kanang mga butanga, gitugod sa Ginoo, para nga mag-enjoy ta sa kinabuhi. Ang kinabuhi Kristohanon maigsoon nindot kaayo kung masabtan lang ta. Ug sa panahon masabtan nato, mo involve lang ta sa
bulaton gibutang sa Ginoo, mag-enjoy gid ka, no? Mag-enjoy. Ngano ang mga Kristohanon, mutaw sa Kristohanon nga mawala ang sila sa pangalagad, ang kasagaran sa kanang kasagaran nga dali nga mawala sa bulaton, kanang mga tao na dili mo apil sa trabaho. Dili mo apil ba sa kanang bulaton. Tingsin ba? Apil mas trabaho ni mo Kristohanon? Aman. Wala ta, napokus ba? Wala sa, dili gid nakabutang sa una kasing-kasing. Pero kung naa na siya maigsoon, ingon ang pulong sa Ginoo, lingkod yun, no? Maligkod. We have this position on the rock. Then, let there be a position of acceptance according to Ephesians chapter 1 verse 6. Because Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Na kung imong sabton maigsoon, ay kalimot nga sa dihang nagdawat ang Kristo first master, pasig-uli gud ka sa Dios. So, ayaw kalimot nga ang atong position is accepted, no? Accepted in the beloved, yun siya. Then, letter C, a position of no condemnation. According to Romans chapter 8 verse 1, ang atong kahimtang maigsoon, dili na malaglag, yun ang pulong sa Ginoo. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Are you saved? Amen. Yes. So tinawag kang luwas, yun ang pulong sa Ginoo, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Marang, ang kinabuhi ta diri sa kalibutan, dili kong sa unod, kundi pagkinabuhi ta sa Espiritu. Nga naman, tungod kay giluwas ta sa Ginoo o wala na'y pagka-hinukman sa silot. Muna na kanindot maigsoon, muna ang position na naka. Ay mo kalimot ana. Kung kauban na ito mga believers ay kalimot, lamang natakay kay sila. Nga naman, may kasiguruhan ka, we have home in heaven. Samantalang sila, wag pasiguro asa na padulong. Kita na ka, malong asa na padulong someday. No? Madugay man ang madali, pero yun ang Bible, and it surely count. Kung nanindot, dapat ikalipay na ito. Bisag natin mga problema sa kinabuhi, bisag natin mga kalisdan sa kinabuhi. Ayaw kalimot, kay ang lugar sa langit, dili na ito, may compare sa mga butang na niyas kalimutan. Wala ikakumpara na ito. Manahinom na ito, we have this position, no? A new position in 2025. Number 3, a new assurance. Nahumanta sa laing mga katuigan, may kasiguruhan po naghihatag sa Ginoo sa taon yapon sa karon. Sa John chapter 10 verse 25, din siya an assurance over doubt. Walay angan na itong ikabalakang, dili na kadapat magduha-duha, kaya nagsulti ang Diyos sa John 10:28, no? Na nagsulti ang Polo sa Ginoo, John 10:28, and I gave unto them eternal life. Yatagan tang kinabuhing dayon, and they shall never perish, dili na may perno, neither shall any man pluck them out of my hand. Siya gid mismo ang nag-govern sa imo kay naa ka sa iyang kamot. Kung ayaw magsupak sa kamot niya, kay naaman ka sa iyang kamot. Amen? Ayaw mo kalimot, i-govern mo ka sa Ginoo. Buot pasabot, dili siya nagluwas ato aron mahimong ipahamak ta. Wala siya nagluwas ato aron mahimong madawat ang kinabuhi nato. Dili, kundi aron munindot pagid ang dagan sa atong kinabuhi. Ang problema lang sa ato kay usay mulukso ka sa kabubuton sa Dios. Muna problema man ato. Pero kung nakapabilin lang ka sa kabubuton sa Dios, safe yun kaya kinapos kamot niya. Wala ko'y makaagaw sa iha bisan kinsa na. Shall anyone, neither shall anyone pluck them out of my hand. Wala ko'y makaagaw na sa iha. So safe na kakayo. Na kung ato sabton na this position, no? In a position of no condemnation. Wala ni sa kalibutan, naaran ni sa Ginoo. So ikaw na kang Kristo ng personal luwas, you have this position of no condemnation. Pagkalindot ani may son, muna ako adyo kumapahin na luwas ko. Ako ay kumahin na. Gitawag ko ito sa aning trabaho mo, wakisweldo. Pero ako na-enjoy ko. Na-enjoy ko. Ayun sa Ginoo, tayo sa no-friend, ako yun, nag-practice ko. Ano siya ko nagwali, ako usang di-practice. Kaya nga naman, aron ako ma-experience siya, ang resulta o na. Kaya nakadungog ko, nakabasa ko, pagkatapos nakadungog ko. Hindi no, hindi ko practice ko sa uban. I-practice ako. Hindi man ko makaluluoy.
Kaso lang, ang hunahuna sa tao, no, kung imo sabton, ang concept, kumuhat ako sa tithes and offering, ang pastor ay mugasto, anak. Tinuod yun na siya, na ang pastor ay mugasto bitaw. Pero asay gastuhan. Di mo na ipamugang, di na ipamuang, di na ipang kapa. Pero di naghalang trabahon. No? Anak karon no? Butang tawir sa tubig diha. Hingga sa 60,000 kapin. Materials lang na, ha? Kaya gani, ipahinang-pinaan pa na. Unsa na po atong gigasto na atong libor? Pero di na kuha. Na, atagang tayo sa offering, lahi. Pati nga lang ka, damor ni mo nga mag-ipit-ipit, damor ka mawalan ka. Pero damor hinong ka nag-practice ka, grasya sa Ginoo. Wala mo tingin mo itong bugas. Nagana wala ka palit. Deo ba? Bayan sa bibiki, wala kami kapalit ka ron. Hindi ka palit. Kasi mapiki pag dagan sa sentro ba? Pero na, ikapalit. Di ba pasabot ka na wala ka, wala ka palit ng bugas. Na-agyon, lagi ka supply. Ako ba na anak, masulti siya ka na nga, palitan ng pastor barong, musugot na sa storehouse, kaya aron na yung magamit diya sa bulato. Siyempre, ang magmanit siya ng pastor. Ay, nagkabalaka, kung tinunod ka naghagag sa tithes and offering, ang pastor malubag ka na kung giunsan niya paggamit. Mawag ito ng, amen? So, dito na ito na, hatatas to first month, para mas bulaton. Kaya ba, matindog na ito ng atong gipangandoy nga condemnation. Kung ang mga membro pagkasabot lang sa silang responsibilidad, malipay din sila na maghimo sa kabuto sa Diyos, i-bless po sila pag-ayo sa Ginoo. So, muna siya mautangan, no? We have this assurance over doubt, and then assurance over temptation, no? Ay kalimot, ingon sa Ephesians chapter, Revelation chapter 3 verse 10, ingon ang Paulo sa Ginoo, Revelation 3:10. Nagsulti ang Paulo sa, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation. Tanaw ko na, ingon ang Paulo sa Ginoo, kung imo daw ititigan ang iyang pulong, iya pong ampingan ka sa panahon sa tentasyon, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Masalig na sa Diyos. Muna nakanindot may son, kung ato, apel mo na, because thou hast kept the word of my patience. No? Kanang pulong niya. Gapailo ba ganang Ginoo? Na yung mga panahon, napabadlong pa sa iya, so pagkas kamuto niya, pailo ba ganang Ginoo? Pero kung imong tipigan ang pulong niya, iyon ang pulong sino, I will keep thee from the hour of temptation. Kanindot kayo ang napasalig. And then, letter C, an assurance forever. Psalm chapter 121 verse 8. Ingon ang pulong sa Ginoo ana sa new assurance ng ihatag sa tuwa is Psalm 121 verse 8. In siya, I will early destroy all the wicked of the land, that I may cut off all wicked doers from the city of the Lord. 101 na, 121 to. Ang ato ang giingon. Psalm 121 verse 8. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Liwan ka anak, iyan ang preservation sa ito abaya. Bisag na sikya ito, pero hantod ka nung buhay pa ta. Yan naman, it is an assurance forever according to Psalm 121 verse 8. The Lord, ang Diyos na ang Ginoo, shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Ayaw mo kalimot pa igsoon, saan lang sa Diyos, o dili na lang usap. Amen? Number 4 out of 7, a new service. Nanong yung tagal pa tagkahigilan karon, para makapanganakan pa kita sa Ginoo. Letter A, a cross-bearing life. No? Sa atong pag-alagad sa Diyos, ay mo kalimot nga na mga palastanon sa kinabuhi. Luke 14:27. Ingon ang Luke chapter 14 verse 27. Ingon ang Bible niya anak. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Sa atong pagpangalagad sa Diyos, ano na kita'y palastanon. Dili na wag pasabot nga easy go na lang tanan. Dili ay nagkalipay ta pero na kita ipang pasan, no? Palastanon sa kinabuhi.
It is a cross-bearing life. Walang, ang para inyo si Ginoong Hesus, gipangutana siya, angay ba daw nga maghatag o ikapulo, maghatag pa ba ang sa Ginoo, ihatag sa Ginoo? Ingon din si Jesus Christ. Kinsa sa inyo ay sinsilyo, yatagan siya. Kini, siya. Kinsa manindag buhay nga nalis likod sa mga kining kwarta ni siya kang wani Caesar. Mao to ang ilahang kibalik labaw sa tanan. Ang tubang ni Jesus, ihatag ninyo kang Caesar ang Caesar, ang sa Dios sa Dios. Kung ato sabton maigsoon, wala mawala ang mga responsibilities sa Kristohanon ngadto sa Dios. O ang responsibilidad niya diri sa kalibutan. Kay si Caesar mo na siya ang giilang kaning gamhanan or naa sa panggamhanan ating kalibutan. So ihatag ninyo ang kang Caesar ang Caesar, ang sa Dios sa Dios. Na kung ato sabton maigsoon, kung gi-require ni siya sa atong pagpuyo diri sa kalibutan, ihatag ninyo. Pero sa Dios po. So, anak, no? Ate mayroon ron, magpalita o, magkuha tao sinular, magkuha tao certificate, bayad kita. Kaya, gi-require man nila na. Kung ano po ka sa Ginoo, gi-require mo po na sa Ginoo. Kung atong buhaton, huwag may problema. Dito, mukulukat ka certificate, nga mabayad lang ka, huwag may problema. Pero kung mulukat ka, hindi ka mabayad, ang mga problema gid ka, hindi mo gikatagaan. Ano? Praktikal na po ka-istorya. Sa kalibutan po, sa kalibutan po sa Diyos, di ka muhatag, di ka muhiwa. Ang mga problema gid ka. Mga problema ganitong certificate ato, di ka hatagan. Noon sa dala sa Ginoo, kasi muhatag sa imong tanan. Ay mo kalimot anak. Self-denying life, no? Letter B, that is a self-denying life. Matthew chapter 16, verses 24 to 26. No? Isgutan diha ang denying life diha. Matthew 16, 24 to 26. Yeah. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Verse 25, for whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. 26, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Wala. No? Wala yun. Manang inyo na po lang sa Ginoo diri, we have this self-denying life. Kung tinuod ka nga moalagad sa Dios, i-deny mo kaugalingon ug sundon nimo siya. Eh kung imo dinhi mo deny mo kaugalingon na magsika ko na wala tay kwarta ani, wala tay ano? Ya asan lang tag daghan ingon pa sa ilmet mo na unya pastor, kung mag-full time para nang mo ang Ginoo. Kung mutuo ka nga ang Dios makabuhi sa patay, kung mutuo ka nga ang Dios naghimo sa tao gikan sa dust, kung mutuo ka nga ang Dios naghimo sa kalibutan from nothing, wala kay kabalakan sa pagkaon nimo kay nahimo ganin niyang kalibutan nga walay gibasihan, walay gisundugan. Kana pang pagkaon nimo diha ay naunsa. Ingin siya. Sige. Pagi niya ko follow siya. Nanay daghan ang hatag long sleeve sa iya pantalon. Pero mayroong bulan pa lang to niya. Pero tinaghan na. Nya, daghan naman gini pastor. Ipanghatag ko na uban. Sa uban. Daghan naman ka na ipanghatag. Nadugay, imbis kikipanalangin na sa Ginoo, nawa na hinos pasin. Muli bantayan na po na to, i-bless na to sa Ginoo. Nakalimutan na ito nga ang Ginoo na nanalangin sa tuwa. Kalimutan na lang to siya. Karon wala na. Wala na siyang bahay, wala na siya. Wala na pag-alaga niya. Tungo na magka-chat-chat pa mi, magkatawag-tawag po kunin, karon di naman kung mga niya. Masa na? Mga pastor, wala akong kuwi ko Andre pastor, kay naman ko sa kong amo, isang Domingo, mag-overtime ko. Muna, kaya nagpulipon mo ka niya. Silabo na sa Ginoo ka, hayahay kayo. Napakailihok kiris kalibutan, napakarecord sa langit sa iyo. Karon di naging makutak sa inyo. Ibig sa iya,
messenger, hindi naman makontak. Amo to, amoy link niyo, ako, wala ko link. Pero salamat kaya we have this new service. Amen? A self-denying life, and letter C, a Christ-following life. Mark chapter 8, verse 34. Mark chapter 8, verse 34. It is a Christ-following life. And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. It is a Christ-following life. So it is a new service for Christ. So kung ato na ikinabuhi may igsoon, nindot kayo kung alta na nakasentro diha sa Ginoo. Gagahimo ta para sumaya sa Dios. Eskwela mo na nangandoy mo nga kung maabot mo na madamor pagyud ang inyong effectivity sa pag-alagad sa Dios. Kaya kung Japit, guwapo ka na siya mahuman. Para basis niya, proceed siya pagka-doktor. Pag ma-doktor, kada magpa-resita o magpa-check up na iya, pwede naman siya sa gospel. Nanatay katakos na minsan nga magkuhan, medical mission. Medical mission. Kung nanay mga midrip nga manghatag ka ng mga sampol, daghan matigom na, pwede mo na ipanghatag na niya. Medical mission, panghatag na libre na. Ang palit pabalitaan na libre na gula. Mga sampol na, yung mga effective robay na. Yung mga teachers, pwede, no? Kaya na magmas, dako kay tigahan, look out. Siyempre, mga respeto kung mga estudyante. Dili, kan. Dako kayo, no? Kung dako tag maabot po, dako tag mahimo. Malibot pasabot ako kung ang atong mga kurso abot gibali niya, labi na mahimot ang head sa offices ay mas dako pagitag maabot. Hawak mo ni mo dire, regana ba? Sige niya, sunod ng gospel. Kung una, listen ko kung sunod na munisip sa wala ka. Natungod sa new service may igsoon, ang number 5 is a new joy. Mamuhatas kumulaton sa Ginoo, may igsoon, nagin ang kalipay. So there's a new joy also. A joy became because of deliverance. No? Colossians chapter 1 verse 13. Yan ang tamudugay kayong kumuras. Letter B, a joy because of liberty. Not only a joy of deliverance, Colossians 1:13, but joy because of liberty in Galatians chapter 5 verse 13. And joy because of comfort according to Psalm 23 verse 4. No? Yun ang polong sa ginala. That is a new joy. Kung mangumuhat na sa Ginoo, maigsoon, lahit yun ang kalipay nga atong mabatian kaysa ordinaryong membro nga wala ko mo apil sa buluhaton. Simba lang ka, wala lang kay mura na kay membro ka, wala kay laing gihimo, di ka mo apil sa choir, di ka mo apil sa pahina, di ka mo apil sa ano ba, soul winning, di ka mo kana bang sa ministeryo dili ka mo apil. No, wala kay gisuportahan ba, wala kumbaga dili ka mo involved. Lahi ang kalipay, isa ka nang ikaw nag-involve mismo. Lahi yun. Kaya kung wala kalipay, maigsoon, kami ng mga pastor, di yung panay, kung patinor ka kalipay. Pero kaya malipay yung nanay. Kaya wala kayong maganda sa usuldo, wala. Kaya kung usuldo yung istutan, wala. Sure, pag ganyan operate, asa magkamukuha na yan na. Sure, pagkana ko, sugasto ko nun. Pero diha sa iyong pagpumuha, lagi kayo tinawag na kalipay. Mandiri niyo yung kambyo, hindi niyo makambyo na sa kalibutan. Si Brother Roy, before siya namatay, nakatubak mo gisa sa pangtawag sa Ginoo. High school pa mo siya, tawag sa Ginoo, pero sa amin nga, nahimo na siya, officer sa pag-ibig, nakamagigapon ang calling niya. Nandugay, surrender agad siya. Gusto mo sa kayo maayong kumato na. Brad, dili ka luman sa Ginoo, kung dili congressman. Kaya tawag sa Ginoo, diligin na siya. Diligin na mo nung tinawag kong gitawag ko, Brad. Mamatay na lang ka, hindi na mawala. Magmahay na lang hinong ka. Sa dili pa mawala yung tanong, mas mahigit ko magmawala. Response siya. Problema siya siyang masawa. Kapag resign niya sa iyo, wala kung siya grildo. Iingnan ba siya na? Ang likasabot kita kung sa ang ito na. Ba't ito sa West Wildo? Dili ko ako. Trabaho niya. Nadugay. Appearances Bible School. Storyan me. Nilakay me. Pagkaw, natawan ko me.
Ito. Dugay, sugod din sa share. Resign po, auto pa sa gina sa yung manager, nabuang ang pulang bayanan eh. Hello, kagala ko sa sweldo nila, ibiyaan nila. Baligya ang balay, baligya ang sakyanan, everything. Ang ina sa kasit, nasa mga rin. Sir, mulang ka naging bimo sa para kasi namatay siya dito sa yung field. Kaya nung ko ng kanta, bury my heart. Kung nakadungong ko ng kanta, usa na siya composition sa Osaka singer na nag-alagad sa Ginoo. Nagkanta siya ng missionary, namatay siya sa field nga ang abo niya spread rin sa palibot nagyapon sa area. Bury my heart. Alam mo kung kinsa nga pala kay walang istorya na niya. Si Roy walang spread sa Thailand. Idala ang abo niya rin. Hindi ko kayo biyatutawan. Pero sa dihan ng malagod na siya, makita may dini mo nilakay. Usay mo hilak mo sa kalipay. Lipay. Usa. Bako na. Suching mo na story. First siya naman tayo, lagi may magka-istorya sa iya. Pero sige na lang, one day, adult tayo. Great reunion sa lahat. Nag-involve ka tanan, no? Mo-involve ka sa mga ministeryo na gitugot sa Ginoo sa ato diri nga church aron nga magmalipayon ta, no? Kamo mga estudyante, pwede mo makatabang sa misyon. Involve mo anak, mission, first fruit ninyo, pwede. Number 6, a new prayer life. So, aghata sa Ginoo sa bag-o na pod nga prayer life na to. Tapos sa 2024, karon na pod, no? A prayer for our enemies. I-appeal na to ni pag-ampo di ay bisan nato mga kaaway. Kanang China i-appeal na to kay kung ba naglagot na sa ni nga anak. Nahulog kaaway na to sa country na to. Pero ang atong president wala man maging kaaway, no? Ningita siya pamaging nga unsaon nga pag masulbad ni nga problema. Ang ato kung naguna nga mga president ko, kibali kay pasagdan nila na kay nakakwarta naman gud sila. Ana mo gud mo nang di na siya karon si Bongbong nit sa pamaging aron magpatigayon ang sa Pilipinas para sa Pilipinas gid ta. Ano? Kasi dako na kay problema, dako na kay trabaho. So ato baton, iampo na to sa Ginoo. Instead nga mo komentaryo paano sa gobyerno na dapat mag-ampo ta, no? Nga i-guide sa Ginoo, nga mahimo nga maplastar ang tanan. Anyo prayer life, a prayer for our enemies according to Matthew chapter 5 verse 44, no? Matthew 5:44. Yun ang Bible there, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. So, dila, Ginoo, mamatay po unta pa sila, dili. Sayop ka, mag-pray ka, nga lamdagan sila sa Ginoo, no? Mag-ampot ta positive para sa kayuhan nila, dili para madaot sila. Muna ang itong prayer para sa ila. Then a prayer for all in authority. Apel gina atong trabaho na, no? Gikan sa president, vice president ngadto sa tanan, hantod sa atong fourth chairman o sa ato ang in authority ang atong mamag papa, no? In authority na sila. Mga kuya o ate na to. In authority na sila. Apel na siya, ha? Ingon sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. Basahan na to rin. Tagaan kaging pasis, no? 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. Ingon ang Bible. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Sa tanang tao, no? Verse 2. Yung Bible. For kings, leaders na, kings, no? Sa ito, president na ito, president. And for all that are in authority. So, nga sa vice president, nga sa congressmen, senators, everything, no? Padulong sa ito ang puro. That ye may live a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. So po ta kayo daghay mga corruption. Pero pangutanaw, pila ka Kristohano nag-ampo sa ilaha nga dili na mamuro. Patingalit ta kabalo ana. Kung pipila lang sa ato agay nag-ampo sa tuwa dire. Dagha mga baptist, pero hasta mga baptist makita niyo sa mga Twitter paano ka na. Instead nga mo criticize ta sa ilaha, we need to pray for them. No? Ang purpose Ginoo,
that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Kung Diyos nun ang nas leader may so, yung honest sila. Natuo ko, mas na po pag-improvements ang ato ang naso. So, saan ko nga, ako may baptist na luminar sa ito kadano. Kunya ang kongres, ng baptist tanan, ang mga sinat, ay, panindot ka, ayaw tingnan. Dato mga baptist ng mga tarongkot, diba si baptist kung nga gatong kwarta po tatoyo, na musamot ka kurap, kaya mas bright man yung baptist. Manayap po ginato. Amen? Yan po ginato. Then, letter C, a prayer that is steadfast. Makano na yun? Ingon ang 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Pray without ceasing. Klaro ginagin sa Bible niya. No? That is a prayer that is steadfast. Then the last one, a new testimony. That's number 7. A new testament. Some new things for a new year, a new testimony. Letter A, a testimony of praise. Dapat na testimonyo sa pagdayag sa Ginoo, no? Psalm 119 verse 171. 119 verse 171. Muna ang pinakataas kayo na chapter sa Bible, ang Psalm 119, no? Verse 171. It is, my lips shall utter praise when thou hast taught me thy statutes. Nindot kayo maigsoon nga mag-drive ka sa Diyos. Tungod kayo na malandong ta sa pulong sa Ginoo. Naamang yun ang dahilan nga nung nakabalo ta sa pulong sa Ginoo, nga nung nakabalo ta sa Diyos, tungod sa pulong niya. Orang mag-drive ta sa iya ha, tungod sa iya pulong. No? Nga nakakuna na to. Then letter B, a testimony of lights in the world. Matthew chapter 5 verse 14. Ginapulong sa Ginoo, ye are the lights of the world. Ginapulong sa Ginoo. Kunang ingon sa verse 16 ana, let your light so shine. No? Ingon sa verse 14 paligo. Iyan ang Bible sa verse 14, ye are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid. Kunang ingon ang Ginoo kita ang kahayag, mga reflectors ta niya, dapat ingon ang Paulo sa verse 16, let your light so shine. Ipananag, ayaw nyo pagkabiri. Kabiri sa mga dili mayo. Ipadayag na siya. Aron siga, aron makita sa mga tao, o mag-drive sila sa atong amahan na to sa langit. Amen? And then the last verse, Job chapter 2 verse 10. A new testimony, a testimony without sin. Ang kanindot maigsoon siya, but he said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. Maigsoon ka na bang kana atong pagkinabuhi nga unta likayan nato ang pagpakasala. Ayaw kalimot nga, bisan kita mga luwas na pwede kita kayo gihapon muhimo sa itong desisyon ka sayo. Kabalota ka dili na maayo, pero na-presay, sundon pagin nato. Tinuyo, ano mo na. Kung mahimo, kayo masayo mo nila kita, di ka perfect. Kung mahimo, kanang masayo ka, dili na ito tinuyuan. Kusa lang na, ay, kayo mo na akong insakto sayo mo na ito. Kabalo mo ginagino, tinuyo ito dili. May ito, naglikay tas kasalanan, musipyat mo ganit, at least dili na ito tinuyuan. Kay reasonable mong guna kayo, kung may orang credible ba nga, minsan ay kinibataan, sipyat din siya, pero wala tuyuan. Anak, pero ituyuan yun din mo ba? Lahat yun ang impact, anak. So, mas ito, panikamutan na ito, pinagisagrasya sa Diyos, na magkilabit at tarong, musipyat mo ganing, no? Kung ang iring, mumiyaw mo gid siya kay iring mo gid lagi, kaya musipyat mo ito, at least dili tinuyuan. Nakuha na to, amen? That's a new testimony. Mahita, nag-improve kita. Nagkaliag to, wala siyang kinabuhay na to. Pero karon imunahin na ang daga na to. So, improvement yun na siya. Nice kayo. Ninag kayo may so, mapanday na nato atong kaugalingong daan. May mong prepare, na-prepared na siya. Ingon nga galamito sa Diyos para mag-alit at tugon pa.
hangit tas Ginoo nga mahimo kang channel sa iyang blessing. Amen? I hope so. So ato tas mga nagkuhanan na to.